Alam mo ba kung paano magkaroon ng income sa panahon ng pandemya? Kung ang sagot mo ay no, tamang-tama, manood ka sa bidyong ito. Ako nga pala si Blackstone Nero ng Eskwela TV upang sa muli tatalakayan na naman ang episode para sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka muna. Pipindutin mo lang ang subscribe button upang ma-notify ka sa sunod ko na mga video. So, handa na ba tayo? Ang ating episode ay pinamagatang 8 ways to make money during the pandemic. Ikaw ba ay isa sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pagkakaroon natin ng problema sa COVID-19? Karamihan kasi natanggal sa trabaho o nawalan ng opportunity na magkakaroon ng hanap buhay. Kaya sa araw na ito, atin lang naman pag-usapan kung paano ba kikita sa panahong ito. Number 1, capitalize on businesses boosted by the current situation. Mga ka-eskwela, ano bang ibig ipahiwatig dito? How could we capitalize when it comes to businesses sa panahon ng COVID-19? So, number 1, na-under sa una ay pwede kang magkakaroon ng pharmaceutical and medical services. So, katulad ng ginagawa ngayon sa mga butika, ay nakipag-tie up sila sa gobyerno, lalo na sa, halimbawa, sa United States. Sa ngayon po ay ginagamit ang mga pharmaceuticals upang magkakaroon ng access or availability of vaccine. Pwede naman sa panahon ng pandemya, kagaya ng COVID-19, you can offer the so-called cleaning services. Marami po ngayon ang naghahanap ng mga katulong para sa mga trabaho when it comes to cleaning of machines, properties, and other areas. Pwede naman papasok ka sa tinatawag natin na e-learning. Ito ang tinatawag na online teaching or facilitating through internet or a new technology. Pwede rin magsapi ka sa tinatawag entertainment. Alam nyo, napakarami ngayon na nasa bahay. Pwede ka naman sa online, kagaya sa YouTube, katulad sa aking ginagawa, o sa iba pang mga platform, para mabigyan mo ng entertainment, kunting kasiyahan ang mga taong nasa bahay ngayon. Kikita ka dito. Virtual healthcare. Ang uso po ngayon, ang mga gamot po ay binibenta through online. Then with free delivery, punta po sa kanilang mga bahay. Yan po ay patok na yan. Pwede naman ay electronic transfer. Alam nyo, pag may pandemic, kagaya ng COVID-19, marami pong nangangailangan ng support from other places. Kagaya halimbawa, mag-open ka ng GCash, Paymaya, transfer, o pwede naman smart money na nasa bahay lang. Yan tawag yan ay electronic transfers.
Number 2, pwede rin i-apply mo itong sell your stuff. Ano ba itong sell your stuff, mga ka-eskwela? Ito po yung mga luma mong mga kagamitan, kagaya ng smartphones, tablets, or laptops. Pwede naman mga iba pang mga kagamitan na hindi mo na ginagamit. Pwede rin if you have slightly worn clothing. Ibenta mo yung mga damit mo na hindi na nagagamit. Kumbaga bargain sale. Pwede rin ay excess furniture, yung mga sumusubra mo ng gamit sa bahay, mga fixtures na hindi na nagagamit na nakakaabala lamang sa yung bahay, lalo na sa space management. Pwede mo ibenta sa araw na ito o sa panahon ito. Third, pwede ka rin magkakaroon ng part-time gig. Ano ba itong part-time gig? Yung inuumpisa ko kanina, yung mga online activities. Pwede ka rin sa magtatrabaho sa tinatawag nating supply chain companies, providers po. Ang uso po ngayon ay tatawag na lang yung customer at saka yung pagbayad ay online na rin, tatawag na lang sa producer o sa company, then ipapadala sa company. It could be through courier. Yan ang uso ngayon dahil sa sobrang higpit po ng ating tinatawag health protocol, ang iba po ay nawala ng time na magkakaroon ng actual na pagdi-deliver. Kaya dinadaan sa mga courier. Uso ngayon yan. Number 4, pwede ka rin sa tinatawag nating childcare services. Paano ba natin gagawin ang childcare services, mga ka-eskwela? Alam niyo, sa panahon ngayon, maraming career parents ang nawala ng trabaho. Pero hindi ibig sabihin na hindi na magtatrabaho yan dahil hindi naman po pwede, nahihinto tayo sa pagkain. Kaya manatiling magtatrabaho yan. So, magkakaroon ng vacuum sa kanilang bahay. Kaya nga, walang nag-aaruga. Pwede mong umpisahan sa yung bahay. Pwede. You can offer childcare program, yung mga space na walang gamit. Then, sabihin natin na you will be offering services not only even sa mga bata, pati rin sa mga nakakatanda. Number 5, na pwedeng mapagkitaan mga ka-eskwela ay share your experience and skills. Ano ba ito, mga ka-eskwela? Ito po ay tungkol sa yung sariling skills. O may talent ka ba na in demand ngayon na pwede mong magagamit. Say for instance, kung marunong ka sa computer, sa graphics, illustrations, pwede kang mag-create, then ibibenta mo yan online, or it could be ipopromote mo sa tinatawag social media. You are in demand, kaya nga marami kang mahanap ng mga customers. Yung skills mo ay rare, ikaw lang marunong dyan, pwede mo siyang isi-share pero may bayad. Number 6, na pwedeng mapagkakitaan, itong tinatawag na run errands for others. Tulad ng sinasabi ko, ang uso po ngayon ay deliver goods or join a services department or team. Kunwari, mayroong sari-sari store na wala ng panahon magpunta sa cities because of lockdowns or health protocols, bawal po magta-travel. Kaya nga, ikaw nga nasa city, pwede ka, ikaw yung tagapag-purchase, mag-agree kayo doon kung sino yung mga nangailangan ng services mo with, of course, may babayad yan. Transport, ikaw na yung bahala dyan para ma-deliver yung goods doon sa tinatawag nating area kung saan nahihirapan yung nagtitinda na magkakaroon ng purchases. Pwede. So, you can join or you can make your team delivery services. Number 7 po,
na pwedeng makakaroon tayo ng income sa pandemyang ito, itong tinatawag na get paid for your opinion. Ano bang ibig sabihin dito? Likas sa mga Pilipino ay matatalino. Kaya yung ating tinatawag na skills habang nasa bahay, answering survey, pwede yan, online. May bayad po. Maraming mga online platform na nagbibigay ng survey o nagpo-provide ng survey, then isa ka na mapipisil na mag-answer sa kanilang mga research, provide informations, may bayad po. Kaya pwede mapakitaan. Number 8, you can start a business. It could be a sari-sari store, nasa bahay lang, or any businesses na in demand sa panahon ng pandemya. Halimbawa, pagkain, basic commodities, yan ay in demand ngayon. Yung money transfer, pwede. As long as na kayang-kaya mo mag-umpisa. So, yan lang po yung 8 na pwede nating maisuggest na magkakaroon ka tayo ng income. Ay balikan ko lang po. Number 1, pwede tayo sa tinatawag capitalize on businesses boosted by the current situations. Ito na nga, mayroong mga example dyan. Number 2, yung tinatawag nating pagbibinta sa ating mga lumang gadgets at saka mga damit o iba pang mga assets, tangible assets na pwedeng mapakitaan. Number 3, you can have part-time job. Marami ngayon, yan ang uso. Ang tinuturuan natin ay na taga-ibang bansa. Kadalasan ay ang iba kumikita 20 to 30,000 per month. Number 4, childcare services. Sabi ko na kanina, hindi mapigilan ng parents na maghanap ng trabaho, so manatili pa rin maiwan sino mag-aaruga sa kanilang mga anak na nasa bahay. Number 5, you can share your experience and skills, yung expertise mo na pwede mong ma-share na may bayad din. Number 6, run errands for others, yung tinatawag nating partner na ang serbisyo mo ay binabayaran kagaya ng delivery of goods na hindi naman niya kayang gawin. Number 7, pwede kang bayaran sa iyong opinion kagaya ng ating matinawag survey. Number 8, start a business. Yan lang po mga ka-eskwela. I hope you will learn something today and see you my next video.